Magandang araw po sa inyong lahat. Sana matapos yung panoorin itong aking vlog ay makapag-subscribe kayo sa aking YouTube channel. At sana itong vlog kong ito ay may share nyo sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kasamahan at importante sa inyong mga co-teachers. At sana matapos yung panoorin, pakihit na rin yung notification bell para every time na nagkakaroon ako ng mga bagong vlog ay madali kayong manonotify. At yung palaging nire-request ng Sir Bong, favor nyo na lang kay Sir Bong kasi dyan sa mga vlogs ko ay marami nang lumalabas na ads. Sana pag lumalabas yung mga ads, huwag nyo siyang i-skip, huwag kayong maasar. Panuorin nyo ng buong buo yung lahat ng ads na lumalabas sa aking vlogs kasi kailangan ni Sir Bong yan, Naintindihan mo Sir Bong? Pwede bang favor nyo na lang yan sa akin? Maraming salamat sa inyong lahat. To my understanding, sa aking pagkakaalam, marami ng divisions or regions ang nakatanggap na or naka-receive na ng clothing allowance. At ang amount ng clothing allowance na tinanggap ng ating mga guro at even si Sir Bong ay meron din akong clothing allowance. Ang tinanggap natin ay 6,000 pesos pero dito yan sa Division of Caloocan. Marami bang nalungkot na guro natin dito sa Division of Caloocan kasi 6,000 lang yung tinanggap nating clothing allowance. Alam niyo, huwag kayong malungkot kasi sa DBM Circular 7,000 pesos talaga yung clothing allowance natin. Kaya lang dito sa Division of Caloocan, pang 6,000 lang yung naunang NCA para sa clothing allowance ng ating mga guro. Kaya ibinigay na muna yung 6,000 natin sa clothing allowance. Ano pong ibig sabihin niyan, Sir Bong? Dahil 7,000 yung DBM circular para sa ating clothing allowance, magkakaroon ulit tayo dito sa Division of Caloocan ng additional 1,000. Pero aantayin pa muna natin. Aantayin natin yung another NCA para sa additional na 1,000 pesos. Sa pagkakaalam ko, sa ibang regions or divisions, buo ng 7,000 yung clothing allowance na natanggap nila. Tama ba ako, sa aking info? Ito kasing info na to, kasi may mga division na raw na tumanggap na ng 7,000. Ito ay info sa akin ni Sir Benjo Basas, National Chair ng Teachers Dignity Coalition. Na meron na raw, paulit-ulit ako, na mga regions, divisions na ang tinanggap nila ay buo ng 7,000. Talungin ko nga yung ating mga subscribers, yung mga nanonood na guro sa akin ngayon dito sa YouTube channel ko. Kayo ba? Magkano ba ang inyong tinanggap? 6,000 ba? O 7,000 sa inyong clothing allowance? Hindi ako sure kung may mga divisions or regions na hindi pa nakakatanggap ng clothing allowance. Kung meron mang mga guro sa ibang divisions or regions na hindi pa nakakatanggap, sa guidelines naman, di ba, month of April, ibinibigay yung clothing allowance. At hindi pa naman tapos yung, yung month of April, bukas ay ba? So, hindi pa naman tapos yung month of April. Maaring yung ibang divisions ay ngayon pa lamang, ngayon pa lamang nagsisimulang magbigay ng kanilang clothing allowance sa kanilang mga guro. Hindi lang yung mga teachers and the rest of our non-teaching personnel, kasama kayo dito sa clothing allowance. Alam nyo, may mga nagko-comment sa akin na non-teaching. Bakit daw yung mga discussion natin, yung mga vlogs natin ay puro lang sa mga teaching personnel, tinatanong ng ating mga guro, Sir Bong, pwede po bang ibili yung clothing allowance namin, yung clothing allowance ng mga damit na maaliwalas? Kasi ang iniisip ng mga guro, ang kinukonsider ng mga guro, yung heat index na nararanasan natin ngayong buwan na to, na April, at mararanasan pa rin natin ng May. Alam nyo, sa inilabas na directive ng Civil Service, Civil Service Commission, ewan ko kung nabasa nyo, pinapayagan yung mga empleyado ng gobyerno at maging yung ating mga guro na magsuot ng mga komportableng damit na mag-mitigate ng init na nararanasan ng ating katawan. Basta yung damit na isusuot ay desente,
appropriate at hindi dapat sa mga babae, hindi dapat malaswa, ano? Yun ang ibig sabihin ni Sir Bong. So balikan natin yung tanong natin kanina, kung pwede bang ibili yung fund natin, yung pera natin na clothing allowance, kung pwede ba siyang ibili ng mga komportableng damit, ano, na pwede nating pamasok. Instead na yung prescribed teacher's uniform na sinusuot ng ating mga guro from Mondays to Thursday. Alam nyo, no, kailan lang, ano, ewan ko kung nakita nyo, ewan ko kung nabasa nyo na o nakita nyo na, may optional uniform na inilabas ang DepEd. Ano, yung white na polo shirt, doon sa harap naman, sa harap ay may logo ng DepEd at sa likod ay may nakaprint na matatag agenda ata, no? So dahil inilabas ito as optional teacher's uniform, sa pagkakaunawa ko, maari itong ibili ng guro using your clothing allowance. Other than the optional polo shirt, hindi na maaring ibili yung clothing allowance ng ibang komportableng damit. Ano? Nagigit ba sa Sir Bong? Ang dapat bilhin ng ating mga guro ay yun talagang prescribed design na teacher's uniform. Kaya lang sasabihin ng ating mga guro, Sir Bong, mainit po yung mga prescribed teacher's uniform natin. Alam nyo, yung heat index naman ay mataas lamang sa buwan ng April at May. At the rest naman ng mga buwan ay ayos naman, hindi ba? Kaya yung clothing allowance nyo ay ipambibili talaga kung ano yung mga official design ng teacher's uniform. So, may natutunan ba kayo sa diniscuss natin ngayon tungkol sa clothing? Maraming salamat sa inyong lahat.